Sinabi na nga ni Mr. Bryce na Bagman ka, kinonfirm na nga. Patuloy ka pa nagsisinungaling. Gusto mo bang mailaga ka sa kulungan? Okay. Ganito, bigyan kita ng last chance. Last chance. Kung hindi, ipakukulong kita. Ipapakontent kita ngayon. Last chance. Bagman ka o hindi? Your Honor, hindi po ako bagman. Negosyante po ako, Your Honor. Kinonfirm ni Bryce na ikaw ay bagman at magkakilala kayo. So bakit niya i-confirm na ikaw ay bagman kung hindi naman talaga? Last chance. Kung hindi, I will cite you in contempt, Mr. Chair. Shokos pala. Si Shokos kita. Explain. Why I should not file you in contempt? Your Honor, kaya lang po ako natawag na bagman na hindi naman po talaga ako bagman ni Mr. Chair. Yung pong mga, ni Alcantara. Kaya lang po ako natawag na bagman ni Senator Ping dahil po doon sa mga sasakyang ipinangalan sa akin. Hindi si Senator Lacson ang nagsabi na bagman kasi Alcantara nagsabi at kinumpirman eh. Hindi po si Alcantara ang nagsabi. Yung tambayan, bahay mo yun, property mo yun. Ano? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Kay Bryce Hernandez, magkano pinakamalaking winnings mo sa casino? Na matatandaan mo? Your Honor, mga siguro 20-30 million po. Hindi ba 100 million? Hindi po, Your Honor. Yung chips to cash mo, na matatanda mo? Ang sinasabi ko po sa isang gabi po. Sa isang gabi? Opo, Your Honor. 20 million? Mga ganun po, opo. Okay. 20 to 30 million po ang pinakamalaki. 20-30 million. Pag ini-encash mo yon, cheque, tama? Hindi po, Your Honor. Cash din? Cash po. Cash. Pero kasi may mga time, monitored ng AMLA, papasok ka ng perang 1 million, kunyari lang, ilalabas mo 2 million. The reason why I'm asking this is merong record lumilitaw na ikaw ay nagmamoney laundering. Hindi po ako nagmamoney laundering, Your Honor. Talaga pong naglalaro po ako, nagkakasino po. Okay. Saan galing yung cash na sinusugal mo? Ang gaya po ng sabi ko, pag pumupunta po kami na grupo, ang may dala lang po ng pera sa amin si Boss Henry po. Doon po kami kumukuha ng perang pang. Saan galing yung perang dinadala sa inyo ni Boss Henry? Lagi po siya may dalang pera na nakabag sa sasakyan niya, na nakaredy po talaga panlaro. Kung hindi po ako nagkakamali, ang isang bag niya po naglalaman po ng mga 20 million po. 20 million kada sugal? Depende po kung mauubos yun or mananalo po. So, ilang beses sa isang linggo kayo nagsusugal? Ang usual po, mga 2-3 times a week po. Your 20 Honor. times a week. Sa 20 million sinusugal mo. So 60 million a week ang pera pinagugulong sa casino. Yun po yung dala lang po ni Boss Henry yun. So si Henry nagbibigay sa iyo ng pera para isugal mo lang. Actually, hindi naman po sa akin lang. Sa amin po lahat na grupo po na nagpupunta sa casino. Siya po lang may dalang pera. Doon po siya nagbibigay ng pera para panlaro po. So ibig sabihin, pupunta kayo sa casino lahat kayo, maghati-hati doon sa 20 million halimbawa. Opo, kung magkano po ang kukunin doon, nililista niya lang po. Okay, saan galing yung 20 million? Hindi mo tinanong kay Boss Henry mo kung saan galing yung 20 million? Hindi ko po tinanong, Your Honor. At di mo tinatanong? Alam ko po maraming pera yung boss ko. Kaya Ano ang pangalan ni Boss Henry? Anong tunay niyang pangalan? Boss Henry Alcantara po. Alcantara. Pero alam mo na galing sa kickback yun. Yung specific po kasi na pinilalaro, alam ko po may nakukuha po sa kickback. Pero yun po kung yung pera po na niya na sakyan, hindi ko po masabi kung doon po galing, Your Honor. Yung kasi meron kang 36 bank accounts na freeze ng AMLAC ngayon. At meron yan laman na 597 million.
Your Honor, baka po mga naging transaction po, pero wala po akong ganyang kalaking pera sa bangko. Hindi, galing sa AMLAC ko eh. Your Honor, wala po akong natatandaan may ganyang kalaki talaga po. Sana po makita ko po yung listahan ng So, mga kalaking pera po. 190 deposits totaling to 597 million. And yet, ang sweldo mo is 56,000 lamang kada buwan. So, ang tanong, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera samantalang ang sweldo mo lang sa DPWH ay 56,000. Ito pa, ang mga nag-deposit sa accounts mo, sa mga accounts mo, misis mo, pati ex-wife mo, nag-deposit. Mayaman ba ex-wife mo para mag-deposit sa'yo ng milyones? Your Honor, muli pong... Mother mo nag-deposit sa'yo sa account mo. Actually po kasi ang pera Anyway, naman po, nakakontent ka naman dati. So, siguro sabi mo, wantusawag ka na magsinungaling yan. hindi naman 190 deposits totaling to 597 million pesos. Ito yung freeze ngayon, bank accounts mo. 36 bank accounts. Ang mga nag-deposit dito, mother mo, misis mo, ex-wife mo. Ang yaman naman ito tatlo para mag-deposit ng milyones sa account mo. Pati ex-wife mo, mayaman. wala po akong ganyan talaga kalaking pera sa bangko, Your Honor. Release nga ito ng AMLAC eh. Itong information na ito galing sa AMLAC to eh. So, ibig sabihin, mali ang AMLAC, ikaw ang tama. Tama yung mga pinagsasabi mo. Kasi kung hindi ka lang nakakontent, eh, pakukulong na kita ngayon mismo eh. Your Kasi Honor, sinungaling mo. Your Honor, baka naman po ang sinasabi ni Amlac is yan po yung mga naging transaction ko, hindi po yan yung total na pera ko sa bangko. Labas-pasok na deposits ang pinag-usapan natin. Yung naging laman ng pera mo. Sabi mo, there's no such thing as 597,000. Ito nga po yung sinasabing labas-pasok na pera, which total to 597. At mga nag-deposit dito, ex-wife mo, misis mo, nanay mo. Posible po yan, Your Honor. O, ngayon, inaamin mo na. Pasensya na po kayo kasi ang intindi ko po kanina meron po akong 590 million sa bangko Umabot sa 597 ang total amount. ng mga transaction po, Your Honor. Possible po. Ang tanong ko ngayon, sa sweldo mong 56,000 pesos kada buwan sa DPWH, saan nanggaling to? So sasabihin mo ngayon, misis mo, saka ex-wife mo. So anong trabaho ng ex-wife mo? Para mag-deposito ng malaking pera. Yung ako po kahit paano, yung kapatid ko po kasi may nag-buy and sell, kahit paano nag-share po ako doon para po kumita. Tapos hindi naman po walang-wala yung mga magulang ko. Napagtapos naman po nila kami na maayos at may hanap buhay po sila, nabigyan din po nila naman kami ng pera. Hindi lang naman po ako, pati po mga kapatid ko. Pinapalabas mo, bukod sa DPWH na sweldo mo, meron ka pang sideline na hanap buhay. Ano yung sideline na hanap buhay mo? Nakikishare lang po ako sa buy and sell po ng kapatid ko. Minsan po yung motor, minsan po yung sasakyan. Kung ano lang po ang kayang i-share. So parang racket mo. Extra income po, Your Honor. Extra income na abot sa milyon-milyon pansugal mo lamang. At saka po nanalo rin po sa casino, Your Honor. Kapag ikaw ay pubot sa casino, meron kang gamit na fake ID, tama? Your Honor, wala po akong nahawakan na fake ID. Membership number po ang binibigay sa amin. Wala po akong... Meron kang fake ID galing sa LTO. Ay, yung pinake mo yung LTO driver's license. Your Honor, wala po akong ginawa. Wala po akong na-request talaga para gumawa po ng fake ID. Hindi ka nag-request sa LTO, pero ikaw nag-produce yun yung ginagamit mo sa casino tuwing magsusugal ka. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Di ba nung last hearing dito, may pinakita pa ang picture mo na merong fake ID? Ano bang pangalan nun? Nakita ko po yan, Marvin De Guzman po. Exactly. Gamit-gamit mo yun. Yun ay pinisinta ng casino sa amin. Marvin D. Guzman. Tapos ngayon magsinungaling ka. Your Honor, Paano ka ilalagay sa WPP kung ikaw ay napakasinungaling ngayon pa lamang? Your Honor, Magsabi ka ng totoo. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Sila po ang may hawak siguro ng ID niyan. Hindi po Kaya ako. Wala po akong nahawakan. paano nagkaroon ng kopya ang casino ng Marvin D. Guzman kung hindi mo prinsipta sa kanila?
Actually, Your Honor, ang alam ko po, natatandaan ko dyan, dahil gusto nilang maglaro kami, sila gagawa ng paraan para mabigyan kami ng membership eh. Wala po kami kinalaman dyan kung paano kami nagkaroon ng ID dyan. Sa totoo lang, Your Honor. So, ibig sabihin, yung casino, lalapitan ka para pasugalin ka. Bibigyan ka ng fake ID. Ganun na nga po, Your Honor. So, pag tinatawag namin yung casino, kaya mong panindigan yon. Bakit ka lalapitan ng mga casino? Bakit ka lalapitan ng casino? Okay, mag-name ka ng casino. Anong casino pinunta mo? Paninindigan po yung Anong name ng casino? ah, Sige, magbanggit ka. sa Soler po. Okay, so ibig mo, sino sa Soler ang lumapit sa iyo para sabihin, Oy, Mr. Hernandez, magsugal ka, kaming bahala, bigyan ka namin ng fake ID para hindi ka matrace sapagkat bawal dito ang government official. Sino doon? Hindi ko po maalala ang Sino? pangalan niya, Imposible pero mo maalala. ito po, Your Honor. Pero alam ko po, ano siya, parang yung mga business, Kasi kung talagang sabi ng totoo, patatawag namin yung Soler na nag-iimbita ng mga government official magsugal na bawal naman alam nila at bibigyan pa ng fake ID. Bakit hindi may pangalan? hindi ko po alam yung pangalan niya, pero pagka nakita ko po Sir siya, Rafi. maalala ko po siya, Your Honor. Yung Mike Archibald, does it ring a bell? Yun po. Apo. Alam mo tunay niya pangalan? Hindi po, Your Honor. Yun ang nag-asikaso ng lahat ng ID niya, di ba? O parang yung, ayun, parang nga po, kaya po sabi Si Archibald Torregosa, di ba? Na-meet mo siya? makikita ko po, matatandaan ko po siya pag nakita ko po. Senator Rafi, that answers your Opo. question. May nag-asikaso ng kanila. Opo, yan po, Your Honor. Mike Archibald, ang tunay na pangalan is Archibald Torregosa, right? Opo, Your Honor. Thank you, Senator Rafi. Kaya nga, Mr. Chair, imbitahan natin yung Mike Archibald. Dahil kung totoo sinasabi niya, aba, bakit pa ipagbabawal ng ating gobyerno ang mga government official magsugal sa mga kasino? Eh kung meron palang mga tao sa kasino na nag-iimbita sa mga corrupt na government officials, tinuturuan na maging corrupt ang mga government officials, magsugal at sila nang bahal magbigay ng false identity. You'll be invited sa next hearing natin. Archibald Torregosa, kindly take note. Okay, bukod pa sa'yo, sino pa yung mga inimbitahan nitong Archibald na mga government officials from DPWH para magsugal at binigyan ng fake ID? Sa pagkakaalala ko po, Your Honor, si Boss Henry Alcantara ko po, si Engineer JP Mendoza po, ako po, si Engineer RJ Domasig po, si Engineer Justin Nuevo po, si Edric San Diego po, at saka po si Engineer Paul Duya, saka si Engineer Lester Castro po. Okay, so Yun marami kayo. yun na po ang naalala ko sa ngayon. Hindi ko po maalala kung yun na po lahat yun. So lahat kayo binigyan ng fake ID. Paano nakilala ito si Archibald? Ang naalala ko po parang lumapit lang po yan sa amin. Kakilala po, meron po lumapit sa amin na kakilala po ng ninong ko ni Loren Cruz kasi magkakasama po kami doon. Tapos may pinakilala po siya, parang doon niya po ipinakilala yung Archibald. Kaya yun po, doon po siya nang nasabi po na hindi nga kami pwedeng maglaro. Gagawan daw po Senator niya ng Rafi, paraan andito para po si maglaro. Lauren Cruz, kung gusto niyo tanongin. Okay. Where's Lauren Cruz? Oh, yun, nandun sa dulong-dulo. Halika, baba kayo rito. Lauren Cruz. Yung panalo mo ba, binabalik mo rin kay Alcantara? Yung winnings mo Sa casino po. sa casino? Hindi po, parang may share po. Pagka nanalo po, So, ibig sabihin, bibigyan ka ng pera ni Alcantara para isugal yung pera na kurakot niya. Ganun ba yun? hindi ko po alam kung galing po sa kurakot yung binigay niya, pinapairam niyang pera, Your Honor. Pero yung pera niya po galing nasa sasakyan ko po. Ay, sa sasakyan niya po, Your Honor. Okay. Anong pangalan mo ulit? Loren, ikaw yung nabanggit niya. Okay. So, ikaw yung nabigyan din ng fake ID. Hindi po, Your Honor. Ba't nabanggit ang pangalan mo? Si ninong ko po kasi ang nakakilala dun sa taong nakakita sa amin na nagpakilala po doon sa gagawa daw po ng paraan para makapaglaro po kami. Okay, paano nyo nakilala yung gumawa ng paraan para makapaglaro? Itong si Hernandez. Your Honor,
Hindi ko po alam yung sinasabi nila. Nagkataon lang po. May isa po yata silang isang kakilala rin sa casino na Mag-taking na siguro ito muna. Nag-taking ka na ba? Sige. Sige. And then, nakakwentuhan lang po namin kung paano po sila nakakuha ng fake ID, hindi ko po alam. paano mo nakilala? Nakilala ko lang po, namukhaan ko lang po sa casino na nakakilala ko po dati po yun. Pero hindi ko po alam kung paano po sila nirelate doon sa sinasabi nilang pangalang isa kang ina. Hindi ko po alam. So, ibig sabihin, ikaw ang lumapit kasi kilala mo yung... Hindi po. Ikaw ang nilapitan. Na sila po ang lumapit sa kanila, sa amin po. Kaya nga, bakit kayo nilapitan? Hindi po. Siyempre, may purpose yun. Kaya kanilapitan, alam nila na kayo galing sa DPWH, alam nila na marami kayong perang pansugal. O alam nila na bawal, di ba? Your Honor, hindi po ako taga-DPW. At di ka taga DPWH. Anong trabaho mo? Negosyante po ako. Your Honor. Anong negosyo mo? May mga aviaries po ako, may mga nagpapa-lending din po at may mga resto po. May mga Resto po. restaurant. Tapos meron kang lending. So, pinapautang mo ito? Hindi po. Okay. Pabalik tayo nung kay Bryce. Bryce, 36 bank accounts. Napakarami nito. Mga ordinaryong tao, isa lang. Yung iba, dalawa, the most. Ikaw, meron kang 36 bank accounts. Paano mo ma-justify? Sabihin natin meron kang negosyo. Sideline, sabi mo, nagbebenta ka ng motor o meron kang share doon sa mga kakilala mo na nagbebenta ng motor. Paano ma-justify magkaroon ka ng 36 bank accounts? Your Honor, karamihan po naman dyan, yung mga kakilala ko na nagtatrabaho sa bangko, nakikusap, pwede pa mag-open ng account. Kung ako naman po, kung magkano minimum na kaya ko, i-open ko po. Okay. Di ba, pag nag-deposito ka ng more than 500,000, you have to justify that. So yung mga pumapasok na milyones at one time, paano mag-justify doon sa bangko para tanggapin yung malaking milyones na pera na pinapasok? Hindi ko rin po alam, Your Honor, basta pinapayagan naman po ng mag-deposit po. Pinapayagan ka. Opo, Your Honor. Okay, magbanggit ka ng bangko, halimbawa, For example, AUB po. AUB. O, pag pumunta ka sa AUB, mag-deposito ka ng more than 500, you have to justify. You have to show proof na yung perang yun ay legit at saan ang galing yun. Tama? In your case, exempted ka. Wala po akong matandaan, Your Honor, na hiningan po ako ng proof na So, ibig sabihin, lahat ng bangko, itong 500, itong 36 bank accounts mo, lahat ng bangkong ito, hindi ka na hininga ng proof kung saan ang galing yung pera din na deposito mo. minsan po, yung iba po humingi, pero doon po, parang madalas po hindi po talaga, Your Honor, kahit po more than 500,000, hindi po. Magkano pinakamalaki ni depositong pera? Parang 10 million po. Okay. 10 million na deposit ka, hindi ka man lang hiningian ng pruweba ng bangko kung na yung pera yun ay legit at saan ang galing? Ay, yan po na hiningan po ako nun. So, anong pinakita mong pruweba? Resibo po nung pagkakagawa ng warehouse po. So gumawa-gawa ka ng resibo na gumawa ka ng meron ka ginawang warehouse. Hindi po, Your Honor. Construction. Nag-private po na, hindi po ako sa gobyerno ng kontratan sa sa private po, mga warehouse po. Senator Rafi, Subcon, ganun po. nagkaalaman lang, si Loren Cruz, ito yung sinasabi na bagman ni Henry Alcantara. Siya rin yung may-ari ng tambayan na kinonfirm naman ni Bryce Hernandez last hearing. So yan yung background ni Loren Cruz. Kaya natin siya inimbitahan. Katunayan, marami tayong na-trace na sasakyan. Kasi pag nagdo-donate ng sasakyan si Henry Alcantara, kung bakit, sa kanya nakapangalan yung mga sales invoice. So yun, dagdag FYI lang para for you to pursue. So, bagman ka, Mr. Cruz? Mr. Chair, hindi po ako bagman. Nalibray siya last time. Inamin na niya, no? Gusto mo, magsapukan kayong dalawa. Sen, ikaw po nagsabi na bagman siya. Kinonfirm ko lang po. Kinonfirm mo, pareho na lang yun. Salamat po, Your Honor. Kinonfirm at saka sinabi, parehas lang yun. I mean, hindi po sa akin ang galing yun, Your Honor. Okay. Kung bagman ka, magkano laman ng mga bag na pera na dala-dala mo palagi para
pansugal nito? Si Your Bryce at Honor, mga kasamahan. hindi po ako bagman. With the indulgence of Senator Rafi, Mr. Cruz, parang awa mo na sa sarili mo. Nanumpa ka na magsasabi ng katotohanan. Sinabi na nga ni Mr. Bryce na bagman ka, kinonfirm na nga. Patuloy ka pa nagsisinungaling. Gusto mo bang may ilaga ka sa kulungan? Okay. Ganito, bigyan kita ng last chance. Last chance. Kung hindi, ipakukulong kita. Ipapakontempt kita ngayon. Last chance. Bagman ka o hindi? Your Honor, hindi po ako bagman. Negosyante po ako, Your Honor. Kinonfirm ni Bryce na ikaw ay bagman at magkakilala kayo. So bakit niya i-confirm na ikaw ay bagman kung hindi naman talaga? Last chance. Kung hindi, I will cite you in contempt, Mr. Chair. Shokos pala. Si Shokos kita. Explain. Why I should not file you in contempt? Your Honor, kaya lang po ako natawag na bagman na hindi naman po talaga ako bagman ni Mr. Chair. Yung pong mga, ni Alcantara. kaya lang po ako natawag na bagman ni Senator Ping dahil po doon sa mga sasakyang ipinangalan sa akin. Hindi si Senator Lacson ang nagsabi na bagman kasi Alcantara nagsabi at kinumpirman eh. Hindi po si Alcantara ang nagsabi. Yung tambayan, bahay mo yun, property mo yun. Ano? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay. Tambayan, yung dalahan ng pera, di ba? Mr. Chair, Dalahan ng pera. sa pagkakatanda ko po, sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, ang isang beses ko lang po sila nakitang nagdala sa sinasabi pong bahay ko. Kaya nga, kung bagsakan ng pera, yung isang establishmento na pag-aari mo, then it's tantamount to you being a bagman. Kasi sinasalo mo yung mga pera galing sa kanila. Doon binabagsak. Bagsakan ka ng pera yung establishmento na pag-aari mo. Yung tambayan, kung tawagin. Your Honor, yung... So, inaamin mo na ikaw may-ari ng tambayan. Yes, Your Honor, ako po may-ari. Okay. So, hindi mo alam, magbabagsak dyan, milyones na pera sa bahay mo? Hindi ka aware? Ano ka, tanga? Your Honor, yun po kasing sinasabi nilang tambayan, hindi naman po kasi talaga tambayan yun. Yun po ay binili ko para i-flip lang at iba yung sell, babae yung sell din po ako. Kaya nga, pero ikaw may-ari noon. At yung lugar na yun, yun ay bagsakan ng mga salapi. Your Honor, gaya nga po nung nasabi ko, sa pagkakatanda ko po, isang beses ko lang po nakitang merong pera doon. Magkano yung isang beses lang? Kuno, sabi mo. Minagsakan ng pera yung tambayan. Your Honor, hindi ko po alam kung anong total no, kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. So, hindi mo man lang ini-inquire na baka illegal na yun, baka pera galing sa droga yun, o baka pera na galing sa pang-hold up yun sa bangko? Siyempre mag-inquire ka. Magkano yung pera? Sabi mo, hindi mo alam. At least man na mag-inquire ka pag merong perang, alam mo na pumasok doon sa establishment pag-aari mo, you should have at least inquired. And I know, meron kang advance notice. Hindi naman pwedeng basta-basta magdadala ng pera yung isang grupo dyan sa tambayan na hindi mo aware, na hindi ka aware, na hindi tinimbre sa'yo. Your Honor, kasi po, yung sinasabi nilang tambayan, open naman po silang magpunta doon. Kahit anytime po sila magpunta doon, nakakapunta po sila. Kaya hindi ko po monitor kung nagpupunta sila, kung kailan sila nagpupunta, kasi open po yun. I know, lahat naman ng restaurant open to the public. Yung tambayan po sinasabi. Lahat naman ng establishment pwede mo sabihin open kasi labas-pasok sila. Pero at least man lang, alam mo kung sino-sino yung mga taong pupunta doon. Diba? Posible hindi mo alam kung sino yung mga tumatambay doon. Yes, Your Honor. At alam mo na mayroong mga nangyayaring aktibidad na kung saan milyones na pera ang binabagsak doon. Alam mo yun, posible hindi. Your Honor, gaya nga po nung nasabi ko, isang beses ko lang po nakitang nagdala sila doon. Kagaya nga po ng gusto kong sabihin sa inyo, pagkakita ko po kung anong yung isang instance po na yun, ay pinagsabihan ko sila na wag na silang magdadala doon. So pinagsabihan mo? Opo. Okay. Yung mga pupunta doon sa tambayan, ito yung mga taga-DPWH? Kadalasan po, Your Honor. Kadalasan. Tapos doon sila naghati-hati ng pera na hindi mo alam. Doon sila naghati-hati. Hindi ko po alam kung pinaghatian na yun o kung para saan po yun. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam kung saan galing yung pera na dinadala doon.
Yes, Your Honor. Basta alam mo, mayroong milyones dyan at nandiyan yung mga taga-DPWH at sila ay mag-hati-hatian doon. Your Honor, isang beses ko lang po nakita yun at pinagsabihan ko din po agad sila. At hindi mo lang kung magkano. Your Honor, hindi ko po alam kung magkano. Bryce, nakapunta ka sa tambayan? Opo, Your Honor. Ilang beses na ginawang bagsakan ng pera yung tambayan sa maalala mo? Higit po sa isang beses, Your Honor. Hindi ko po alam kung ilan po ang beses, to be exact. Mahigit sa isang beses. Opo, Your Honor. Sinungaling ka. Your Honor, ang sabi ko po, Imposible hindi mo alam na mayroong mga pera dinadala dyan sa lugar mo at malalaking pera pinag-usapan, hindi na mga barya-barya. But anyway, Bryce, magkano yung mga pera dinadala sa tambayan tuwing magbabagsak ng pera? Sa pagkaalala ko po, billion po. Billion? Your Honor. Opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera, hindi po bababa sa 100 milyon, Your Honor. Oh, okay. At any given day, any given time, magkano yung binabagsak sa tambayan, sa maalala mo? Yung picture na nakita ko po, dahil sabi nga po, dun ko lang po nakita yung ganong karaming pera na puno yung bilyaran. Alam ko po, mahigit po sa 1 billion yun, Your Honor. Mahigit 1 billion. Magkano, ilang kayo naghati-hatian doon? Hindi po para sa amin yun, Your Honor. Alam ko po, delivery po yun, for delivery po sa proponent. Kung tama po pagkakalala ko. At sino yung proponent? Tingin ko po, kung tama po yung pagkakaalala ko, sabi po ni Boss Henry, yun po yung kay Saltico. Magkano yung commission mo? Your Honor, wala po akong commission doon kahit magkano po. Yung sa Okay. delivery na yan, Your Honor. Time's up na po, Mr. Chair.